Winakasan ng mga Muslim ang banal na misa sa isang simbahan. Ang sumunod na pangyayari ay nag-iwan ng lahat ng naroroon sa takot at pagkabigla. Ako si pangalan ng narador, at sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano nagbago ang araw na iyon para sa bawat tao na naroroon. Bago tayo magsimula, siguraduhin na mag-subscribe ka sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na kwento na magpapabago sa iyong pananaw sa mundo. Ang simbahan ay tahimik noong umaga. Ang mga tao ay nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang banal na Eucharistia, isa sa pinakamahalagang sakramento sa kanilang pananampalataya. Ngunit bigla, isang grupo ng mga armadong Muslim ang pumasok sa simbahan. Hindi ito inaasahan ng sinuman. Ang kanilang mukha ay puno ng galit at intensyon nilang sirain ang Eucharistia. Ang mga kalooban ng mga naroroon ay napuno ng takot, at ang ilan ay tumakbo patungo sa labas, habang ang iba ay nanatiling nakatungo sa kanilang mga upuan, hindi makapaniwala sa pangyayari. Isa sa mga saksi, isang matandang pari, ay nagsabing naramdaman niya ang isang malamig na hangin sa buong simbahan bago pa man pumasok ang grupo. Ngunit sino ang mag-aakala na ang pangyayaring iyon ay magtatapos sa isang himala na hindi malilimutan ng lahat. Ang lider ng grupo, isang matangkad na lalaki na may hawak na mikropono, ay nagsimulang magsalita. Tila may planong manghimasok hindi lamang sa kanilang mga pisikal na bagay, kundi pati na rin sa kanilang espiritual na pananampalataya. Sa gitna ng kaguluhan, isang kabataan na tumatanggap ng Eucharistia ay biglang napansin ang kakaibang liwanag na nagmumula sa altar. Ang liwanag ay hindi pangkaraniwan, ito ay maliwanag, may ningning na tila nagmumula sa isang banal na presensya. Lahat ng nanood ay tila napahinto sa kanilang mga kilos. Ang mga armas na hawak ng grupo ay tila biglang naging mabigat at hindi nila ito maitaas. Ang matandang pari ay lumapit sa altar, humihingi ng lakas mula sa Diyos, at ang kanyang mga kamay ay bumukas sa paraang hindi niya akalaing magagawa niya sa ganitong sitwasyon. Sa paehong oras, ang mga nanatiling miyembro ng simbahan ay nakaramdam ng kakaibang kapayapaan. Ang takot ay naglaho, at pinalitan ito ng isang matinding damdamin ng pag-asa at pananampalataya. Ang mga salitang sinasambit ng lider ng grupo ay biglang huminto. Siya mismo ay tila nahulog sa paggamangha sa tanawin, isang kabataan na nakatayo sa liwanag, hawak ang Eucharistia, at walang takot sa kanyang mga mata. Ang buong simbahan ay nagkaroon ng katahimikan na hindi mo maririnig kahit ang pinakamahinang hangin. Ngunit ang kwento ay hindi natapos doon. Ang ilan sa grupo ay nagsimulang umatras, hindi mawari kung ano ang nangyayari. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagkabigla, at halos hindi nila maipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Sa mga panahong iyon, isa sa kanila ay bumaba sa kanyang tuhod, at sa isang malakas ngunit mahina na boses, nagsabing, "Hindi ko maintindihan, ngunit may kapangyarihan dito na hindi ko kayang labanan." Ang mga saksi ay nagulat, sa kabila ng pananakop at kaguluhan. May isang hindi nakikitang presensya na nagbigay proteksyon sa banal na sakramento. Ang mga tao sa simbahan ay nagsimulang magdasal ng may higit na lakas kaysa dati. Ang mga luhang tumulo sa kanilang mga pisngi ay tanda ng kaluwalhatian at pasasalamat. Ang kabataan na nakatanggap ng Eucharistia ay lumingon at ngumiti, at sa kanyang mga mata, nakita ng lahat ang walang hanggang liwanag ng pananampalataya. Ang mga armadong grupo, bagamat nanatili sa loob ng simbahan, ay hindi na naglakas loob gumawa ng anumang masama. Para silang naipit sa isang sandali ng himala, at hindi nila ito malilimutan hanggang sila ay nabubuhay. Sa labas, ang mga tao na tumakas ay bumalik, dala ang takot ngunit dinagdagan ng pag-asa. Ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat agad. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang dumating upang masaksihan ang simbahan at ang kababalaghan na naganap. Lahat ay nagtaka kung paano nagawa ng banal na Eucharistia at ng pananampalataya ng mga tao na protektahan ang kanilang sarili mula sa panganib. Ang mga kwento ng kabutihan, tapang, at pananampalataya ay kumalat at naging inspirasyon sa buong komunidad. Kung gusto mong makita pa ang mga kwento ng himala at katapangan, huwag kalimutang isubscribe ang aming channel at pindutin ang bell icon upang hindi mo ma-miss ang bawat episode. Ang pangyayaring ito ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng karahasan at kaguluhan, may puwersa na higit pa sa anumang kalaban. Puwersang hindi mo nakikita ngunit nararamdaman sa puso ng bawat mananampalataya. Sa sumunod na mga araw, ang simbahan ay muling binuksan para sa mga misa. Ang mga miyembro ay nakipagtulungan upang linisin at ayusin ang pinsala. Ngunit higit sa lahat, nagpasalamat sila sa himala na nagligtas sa kanila. Ang mga bisita ay naglakad patungo sa altar, humahawak sa kamay ng kanilang kapwa, at pinapalakas ang isa't isa sa pananampalataya. Ang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-atake at takot,
kundi tungkol sa kung paano ang banal na Eucharistia ay nagbigay ng lakas at pag-asa sa bawat isa. Mula sa pangyayaring iyon, maraming tao ang nagbago ang pananaw sa buhay. Ang ilan ay naging mas malapit sa kanilang pananampalataya. Ang iba ay natutong humingi ng tulong sa Diyos sa oras ng pangangailangan. Ang mga kabataan na saksi sa pangyayari ay naging inspirasyon sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Ang liwanag na nakita nila ay hindi lamang liwanag ng altar, kundi liwanag ng pag-asa na nagbibigay lakas sa lahat ng humaharap sa dilim at panganib. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na magpapakita sa atin ng tamang daan. Ang pananampalataya, tapang, at kabutihan ay hindi kailanman mawawala. Ang banal na Eucharistia ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya. Ito ay proteksyon at inspirasyon na nagpapaalala sa atin na sa bawat kaguluhan, may himala na naghihintay na mangyari. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para sa higit pang kwento ng himala, tapang, at pananampalataya. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at ipaalam sa kanila ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ang bawat view, bawat like, ay tumutulong sa amin na dalhin ang mga kwentong ito sa mas maraming tao, upang sila rin ay ma-inspire at magkaroon ng pag-asa sa kabila ng lahat. Habang lumalala ang tensyon sa loob ng simbahan, may isang bata na nakatayo sa likod ng mga upuan, si Miguel. Ang kanyang mga mata ay punang takot, ngunit may kakaibang tapang na hindi niya alam kung saan nagmula. Nakita niya ang mga armadong lalaki na humihimasok sa altar, at sa isang iglap, napansin niyang ang Eucharistia ay parang kumikilos sa sarili nitong paraan. Hindi ito basta-basta nasira o nahawakan ng mali. Para bang may puwersang mas malakas kaysa sa anumang kalaban ang nagbabantay. Ang mga saksi ay nagdadalawang isip kung lalapit ba sila sa altar o hindi. Ang ilan ay nagtatakbuhan, ang iba'y nanatili sa kanilang lugar, nagdarasal ng taimtim. Si Padre Antonio, na matagal nang naglilingkod sa simbahan, ay lumapit sa gitna at tinulungan ang mga tao na humiga sa sahig upang protektahan ang kanilang sarili. Ngunit bago pa man siya makarating sa altar, may isang liwanag na dumampi sa kanyang mukha, na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at tapang. Ang lider ng grupo ay nagtataka. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa liwanag, at sa kabila ng kanyang matinding galit, hindi niya maiwasang mapangiti, isang ngiti ng pagkabigla at pagkamangha. Ang kanyang kamay na dati ay hawak ang baril, ay unti-unting bumaba. Ang iba pang kasamahan niya ay nagsimula ring magdalawang isip. Ang aura ng kapayapaan at kabanalan ay napakalakas, higit sa anumang banta o panganib. Biglang bumagsak ang isang malakas na tunog sa simbahan. Isang tunog na nagmumula sa langit. Ang lahat ay napatingin sa kisame, at may liwanag na bumagsak mula sa mga bintana. Ang mga tao sa loob ay nakaramdam ng kakaibang init at presensya. At ang bawat isa ay tila nakaramdam ng mensahe na hindi nila maintindihan sa salita. Ngunit ramdam sa puso, huwag matako. Ako ang kasama ninyo. Sa sandaling iyon, ang batang si Miguel ay lumapit sa altar at hinawakan ang Eucharistia. Ang kanyang maliit na kamay ay tila may kapangyarihang ipagtanggol ang banal na sakramento. Ang mga armadong lalaki ay hindi makapaniwala, para silang naipit sa isang himala na hindi nila maipaliwanag. Ang isa sa kanila ay sumigaw, ito ay hindi totoo. Ngunit hindi nila maiwasang maramdaman ang pagbabago sa kanilang sarili. Ang galit at puot na dala nila ay napalitan ng pagkamangha at katahimikan. Maraming saksi ang umiyak sa takot, ngunit sa parehong oras, sa labis na pasasalamat. Ang mga tao ay nagtipon sa paligid ng altar, nagdasal, at nagyakap sa isa't isa. Ang mga lider ng simbahan ay namangha sa kabataan, na sa kanyang inosenteng tapang ay nagdala ng proteksyon sa lahat. Ang mga armadong grupo ay huminto sa kanilang plano. Isa-isa silang lumabas ng simbahan, na parang hindi nila alam kung paano sila nakaligtas mula sa himalang iyon. Ngunit hindi lang iyon ang himala. Matapos ang ilang minuto, ang mga pinsalang idinulos sa simbahan ay naglaho ng misteryoso. Ang mga upuan, kandila, at altar ay bumalik sa dati nilang ayos, at ang Eucharistia ay nanatiling buo. Ang mga tao ay nagtaka at nagpasalamat, na para bang ang kanilang pananampalataya mismo ang nagpagaling sa lahat ng pinsala. Ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong bayan. Maraming tao ang dumating upang masaksihan ang simbahan at ang kababalaghan na naganap. Ang mga kwento ng kabutihan, tapang, at pananampalataya ay kumalat at nagbigay inspirasyon sa lahat. Ang batang si Miguel, na ngayon ay tinitingala bilang simbolo ng tapang at pananampalataya, ay nagbigay ng mensahe sa mga dumalo, huwag kayong matako. Kahit gaano man kalaki ang panganib, ang Diyos ay laging kasama natin. Kung nais mong marinig pa ang mga kwento ng himala at kabayanihan, mag-subscribe na sa aming channel, pindutin ang bell icon, at huwag palampasin ang bawat episode.
Ang bawat view at like ay tumutulong sa amin na dalhin ang mga ganitong kwento sa mas maraming tao, para sila rin ay ma-inspire at mapalakas ang kanilang pananampalataya. Sa mga sumunod na araw, ang simbahan ay muling naging sentro ng pagdiriwang. Ang bawat misa ay puno ng pananampalataya at pag-asa. Ang mga taong dating natakot ay ngayon ay nagiging inspirasyon sa kanilang mga komunidad. At ang kwento ng himalang ito ay naikwento sa bawat tahanan. Ang Eucharistia, na noon ay naging target ng karahasan, ay ngayon ay simbolo ng proteksyon at pag-asa. Nagpapaalala sa lahat na sa bawat panganib, malakas na hindi nakikita ngunit nararamdaman sa puso ng bawat nananampalataya. Habang humihina ang liwanag at bumabalik ang katahimikan sa simbahan, unti-unting nakaramdam ang lahat ng kakaibang pag-ibig at kapayapaan. Ang mga bata, na dati umiiyak sa takot, ay nakatingin sa altar na puno ng pagkabighani. Si Miguel, ang batang humawak sa Eucharistia, ay nakaramdam ng isang init na dumadaloy sa kanyang dibdib. Parang ang kanyang kaluluwa mismo ay binigyan ng lakas at tapang na hindi niya akalaing mayroon siya. Si Padre Antonio ay lumapit sa harap ng altar at nanatiling tahimik, humihinga ng malalim. Ramdam niya na may mas malakas na presensya na naroon, hindi lamang sa altar, kundi sa bawat sulok ng simbahan. Siya ay nakatitig sa mga araro ng kamay ng bata, at napangiti sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang mga nanood sa paligid ay nagsimulang magdasal ng malakas, nagkakahawak sa isa't isa, at kahit ang mga dating takot ay natutong magtiwala sa presensya ng banal na kapangyarihan. Ang mga armadong grupo, na dati puno ng galit, ay nagulat sa nangyayari. Ang ilan sa kanila ay natigilan sa kanilang mga kilos, ang iba'y tila nahulog sa paggamangha. Ang lider ng grupo ay hindi makapaniwala, ang kanyang mukha ay nagpakita ng halo ng takot, pagkabigla, at pagkakagula. Siya ay bumaba sa tuhod, hindi bilang pagtalikod sa kanyang layunin, kundi sa isang damdaming hindi niya maipaliwanag. Isa sa mga kasamahan niya ay lumapit sa kanya, humihiling na umalis na sila. Ngunit ang bawat galaw nila ay mabigat at tila pinipigilan ng isang invisible na puwersa. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Miguel ay tumingin sa mga bisita at sinabi ng malinaw, "Huwag kayong matakot. Hindi kayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin." Ang kanyang tinig ay may kakaibang lakas, hindi lamang para sa mga naroroon, kundi para sa sinumang nanonood. Ang liwanag sa kanyang paligid ay lumakas, at ang bawat mata sa simbahan ay nakakita ng isang eksena na hindi malilimutan. Ang mga taong tumakas noon ay bumalik, isa-isa, dala ang halo ng takot at pagkabighani. Ang kanilang mga puso ay punong-puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang ilan ay nagyakap sa bawat isa, umiiyak sa sobrang damdamin. Hindi lamang nila nakita ang himala, kundi naramdaman nila ito sa kanilang sariling mga puso. Ang Eucharistia, na noon ay tila banta sa kanila, ay naging simbolo ng proteksyon at lakas. Ang balita ay kumalat sa buong bayan at sa mga karatig na lugar. Maraming tao ang dumating upang masaksihan ang simbahan, at ang bawat kwento ng kabutihan at tapang ay kumala. Ang mga saksi ay nagsimulang magkwento sa mga kaibigan, pamilya, at kapitbahay, at ang batang si Miguel ay naging simbolo ng pananampalataya at tapang sa komunidad. Ang mga mananampalataya ay mas lalong nagkaisa, nagdasal ng mas taimtim, at mas tumibay ang kanilang relasyon sa Diyos. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may kakaibang damdamin ang bawat isa. Ang pag-unawa na ang mundo ay puno ng panganib, ngunit may liwanag na laging handang gabayan ang sinumang may pananampalataya. Ang simbahan ay muling naging lugar ng kapayapaan. Ang mga kandila, altar, at upuan ay muling ayos, na parang walang nangyaring kaguluhan. Ang bawat tao ay napuno ng bagong pananampalataya, inspirasyon, at lakas upang harapin ang anumang pagsubok sa buhay. Sa huli, ang mensahe ay malinaw. Kahit sa pinakamadilim na sandali, may liwanag na hindi mo nakikita ngunit ramdam mo sa puso. Ang banal na Eucharistia ay hindi lamang simbolo ng pananampalataya. Ito ay proteksyon, inspirasyon, at paalala na sa bawat panganib, may himalang naghihintay. Kung nais mong maranasan ang higit pang kwento ng himala, tapang, at pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan, at pindutin ang notification bell upang manatiling konektado sa bawat bagong kwento na magpapabago sa iyong pananaw sa mundo. Habang unti-unting humupa ang liwanag sa altar, ramdam ng lahat ang kakaibang katahimikan sa loob ng simbahan. Ang bawat tao ay tila nakapirmi sa lugar, nakatitig sa kabataan na hawak ang Eucharistia. Ang kanyang mga mata ay kumikislat sa liwanag, at bawat galaw ng kamay niya ay parang sinasadyang gabayan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Si Maria, isang ina na may 2 anak, ay yakap-yakap ang kanyang mga anak, habang umiiyak sa labis na takot at pagkabighani. Nararamdaman niya ang inis sa kanyang dibdib,
At sa kanyang isik ay iniisip kung paano nagbago ang isang sandali ng kanyang buhay. Mula sa takot at panganib, ngayon ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Sa tabi niya, si Tomas, isang matandang lalaki, ay nakaluhod, hawak ang kanyang rosaryo at humihiling ng kapatawaran at lakas. Sa altar, si Miguel ay tinitingnan ang bawat isa sa kanyang paligid. Alam niyang may responsibilidad siya ngayon, hindi lamang sa simbahan, kundi sa bawat puso ng tao na naroroon. Ang liwanag mula sa Eucharistia ay unti-unting kumakalat sa buong simbahan, at bawat tao ay nakakaramdam ng kakaibang init at katiwasayan. Ang mga armadong grupo ay nanatiling nakapikit at nakatitig sa liwanag. Ang ilan sa kanila ay hindi makapaniwala, ang galit na dala nila ay biglang napalitan ng takot at pagkamangha. Ang lider ng grupo ay nakatayo sa gitna, hindi makagalaw, ang kanyang mukha ay punang halo ng damdamin, pagkabigla, pagkamangha, at hindi maipaliwanag na respeto sa kapangyarihan na kanilang nasaksihan. Isa sa mga miyembro ng grupo ang humiling ng kapatawaran sa isang boses na malakas at mahinahon. Ano itong nangyayari? Hindi ko maipaliwanag, ngunit nararamdaman ko na may mas malakas na puwersa kaysa sa atin. Ang bawat salita niya ay napakinggan ng buong simbahan. Ang iba pang miyembro ay unti-unting bumaba sa kanilang tuhod. Hindi alam kung paano haharapin ang himalang nagana. Si Padre Antonio ay lumapit sa gitna, hinawakan ang mga kamay ng bata, at nagsalita, "Huwag kang matakot, Miguel. Ang Diyos ay kasama mo." Ang simpleng pahayag na iyon ay nagbigay sa bata ng mas malakas na tapang. Ang kanyang mukha ay kumislat sa liwanag, at ang kanyang boses ay lumakas at malinaw, narinig ng lahat, walang dapat katakutan. Ang pananampalataya natin ang ating kalasag. Biglang bumagsak ang isang malakas na tunog mula sa kisam, parang himig mula sa langit. Ang bawat isa ay napatingin, at ang mga kandila sa paligid ay kumislap ng sabay-sabay, na parang bawat apoy ay may sariling buhay. Ang hangin sa loob ng simbahan ay tila gumalaw ng dahan-dahan, dala ang kakaibang bango ng bulaklak at insenso, na nagbigay sa lahat ng naroroon ng kapayapaan at katahimikan. Habang tumatagal, ang mga pinsala na dulot ng kaguluhan ay unti-unting nawawala. Ang mga upuan ay bumalik sa dati nilang ayos, ang altar ay muling kumislat sa kalinisan, at ang Eucharistia ay nanatiling buo at hindi nasiya. Ang mga tao ay nakatingin sa paligid, na puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang bata, si Miguel, ay nakangiti sa bawat isa. Alam niyang siya ay naging instrumento ng himala. Maraming tao ang umiyak sa labis na damdamin, may halo ng takot, pasasalamat, at pananampalataya. Ang mga kabataan ay natutong humingi ng lakas mula sa Diyos. At ang mga matatanda ay muling naniwala sa kapangyarihan ng banal na sakramento. Ang mga nanonood sa labas ng simbahan ay nagulat sa mga kwento ng himala, at maraming tao ang dumating upang masaksihan ang kababalaghan mismo. Kung gusto mong marinig pa ang higit pang kwento ng himala, tapang, at pananampalataya, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell. I-like ang video at i-share sa iyong pamilya at kaibigan, upang maranasan din nila ang kapangyarihan ng pananampalataya at himalang nagaganap sa mundong ito. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pasasalamat. Ang simbahan ay muling naging sentro ng komunidad, hindi lamang para sa misa kundi para sa inspirasyon. Ang bawat tao na naroroon ay nagsimula ng magbahagi ng kwento sa iba, kung paano ang isang bata at ang banal na Eucharistia ay nagligtas sa kanilang buhay mula sa panganib at nagdala ng liwanag sa kanilang puso. Habang ang liwanag mula sa Eucharistia ay patuloy na kumakalat sa simbahan, napansin ni Miguel na may isa pang bata sa likod na nanginginig sa tako. Lumapit siya, hinawakan ang kamay ng bata, at nagsabi ng may tiwala, "Huwag kang matakot. Ang Diyos ay kasama natin." Ang simpleng pahayag na iyon ay nagdulot ng kapayapaan sa batang iyon. Unti-unti, huminto ang kanyang pag-iyak at tumingin siya sa liwanag na nagmumula sa altar. Si Maria, ang ina, ay nanatiling nakayakap sa kanyang mga anak. Ramdam niya ang bawat tibok ng puso ng kanyang pamilya. At sa bawat tibok ay tila dumadaloy ang isang kakaibang enerhiya. Isang pakiramdam ng proteksyon at pagmamahal na hindi niya maipaliwanag. Ang kanyang mga luha ay patak sa sahig. Ngunit hindi ito luha ng takot. Ito ay luha ng pasasalamat. Sa kabilang banda, si Padre Antonio ay nakatayo malapit sa altar. Hawak ang kanyang rosaryo. Ramdam niya ang isang presensya na mas malakas kaysa sa anumang banta. Ang bawat dasal niya ay tila pinapakinggan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bata, si Miguel, at sa bawat segundo ay napapalakas ang kanyang loob, hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa bawat tao na naroroon. Ang lider ng armadong grupo ay hindi makagalaw. Ang galit at planong panira na dala niya ay unti-unting napalitan ng takot at pagkabigla.
Nakatingin siya sa liwanag at sa batang nagtatanggol sa Eucharistia. Sa isang sandali, bumaba siya sa kanyang tuhod at halos bumagsak sa sahig. Humihiling ng kapatawaran sa isang bagay na hindi niya alam. Ang kanyang mga kasamahan ay sumusunod. Ang ilan ay nagulat sa biglaang pagbabago. Ang iba naman ay hindi alam kung paano haharapin ang himalang kanilang nasaksihan. Biglang narinig ang isang malakas ngunit banayad na punog, parang himig mula sa langit. Ang mga kandila sa simbahan ay kumislap ng sabay-sabay. Bawat apoy ay nagbigay liwanag na parang may sariling buhay. Ang hangin ay dumampi sa mukha ng bawat tao, may kasamang bango ng bulaklak at insenso, na nagdulot ng kakaibang katahimikan at kapayapaan. Ang mga nanonood sa paligid, pati ang mga tumakbo palabas noong una, ay bumalik isa-isa, dala ang halo ng takot at pagkabighani. Ang bawat hakbang nila patungo sa altar ay puno ng pag-asa, habang ang kanilang mga mata ay nakatitig sa liwanag na nagmumula sa Eucharistia. Ang mga saksi ay nagsimulang magdasal ng malakas, nagkakahawak sa isa't isa, at unti-unting naramdaman ang presensya ng Diyos sa kanilang paligid. Si Miguel ay tinitingnan ang bawat tao sa simbahan. Alam niyang may responsibilidad siya. Ang kanyang maliit na kamay ay hawak ang Eucharistia, at sa bawat iglap ay parang naglalabas ito ng proteksyon sa lahat ng tao. Ang mga mata ng bawat isa ay nakatuon sa kanya, at sa sandaling iyon, siya ang simbolo ng pananampalataya at tapang. Maraming tao ang umiiyak sa sobrang damdamin, halo ng takot, pasasalamat, at pananampalataya. Ang kabataan na dati natatakot ay ngayon ay puno ng lakas at inspirasyon. Ang simbahan ay muling nabuhay, hindi lamang bilang pisikal na lugar, kundi bilang sentro ng pananampalataya at pag-asa. Ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong bayan. Maraming tao ang dumating upang masaksihan ang himala. Ang bawat kwento ng kabutihan, tapang, at pananampalataya ay kumalat at nagbigay inspirasyon sa lahat. Si Miguel ay naging simbolo ng pag-asa, na nagpapaalala sa bawat isa na sa gitna ng panganib, ang pananampalataya ay nagbibigay lakas at proteksyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, at i-share sa inyong pamilya at kaibigan. Pindutin din ang notification bell upang manatiling updated sa bawat kwento ng himala, tapang, at pananampalataya. Ang bawat view ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang maipakita ang mga ganitong kwento sa mas maraming tao. Ang simbahan ay unti-unting napuno ng liwanag, at ang bawat mata ay nakatitig sa altar. Si Miguel, hawak ang Eucharistia, ay nakaramdam ng kakaibang inis sa kanyang dibdib. Para bang bawat tibok ng kanyang puso ay nagpapalakas ng kapangyarihan na dumadaloy sa simbahan. Ang mga tao sa paligid niya ay napanganga sa pagkabighani, at ang kanilang mga mata ay nagpakita ng halo ng takot, pagkamangha, at pasasalamat. Si Maria ay patuloy na niyayakap ang kanyang mga anak. Pinipigil ang sarili na umiyak ng labis, ngunit hindi niya mapigilan ang luha. Ang kanyang puso ay punang pasasalamat at paniniwala na ang Diyos ay laging naroroon sa oras ng pangangailangan. Si Tomas, ang matandang lalaki sa tabi niya, ay nakaluhod, hawak ang rosaryo ng mahigpit, at tahimik na nagdarasal. Ramdam niya ang presensya ng Diyos sa bawat bahagi ng kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na nagmumula sa pag-asa. Sa kabilang dulo ng simbahan, ang lider ng grupo ay nakatayo sa gitna ng kanyang mga kasamahan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang galit at paninira na dala niya ay unti-unting napalitan ng pagkabigla. Ang mga armas na hawak nila ay tila naging mabigat sa kanilang mga kamay. Ang ilan sa kanila ay nagtataka kung bakit hindi nila nagagawa ang kanilang plano. Ang iba naman ay nananalangin sa katahimikan, na parang humihingi ng gabay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Biglang lumabas ang isang malakas ngunit mahinahong tunog mula sa altar. Parang himig na nagmumula sa langit. Ang bawat kandila sa simbahan ay kumislap ng sabay-sabay, at ang mga apoy ay lumundag sa liwanag, nagbibigay ng kakaibang aura sa buong kapaligiran. Ang hangin ay dumampi sa mukha ng bawat tao, may kasamang bango ng bulaklak at insenso, at ang bawat isa ay nakaramdam ng katahimikan at kapanatagan. Si Miguel ay tumingin sa paligid, nakikita ang bawat galaw, bawat ekspresyon, bawat luha at ngiti. Alam niyang may responsibilidad siya ngayon, hindi lamang sa simbahan, kundi sa puso ng bawat tao. Ang kanyang maliit na kamay na humahawak sa Eucharistia ay nagbigay proteksyon sa bawat isa. Ang liwanag ay kumakalat sa buong simbahan, at bawat tao ay napuno ng kakaibang lakas at tapang. Ang mga batang dati natatakot ay ngayon ay nakangiti at nakatitig sa liwanag. Ang mga matatanda ay umiiyak sa pasasalamat. Ramdam ang presensya ng Diyos sa kanilang paligid. Ang mga nanonood sa labas ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Maraming tao ang lumapit upang masaksihan ang himala mismo. Sa altar, ang bawat galaw ni Miguel ay sinusundan ng mga mata ng lahat.
Ang bawat paghinga niya, bawat paglingon, bawat ngiti, lahat ay nagbigay inspirasyon sa mga nanonood. Ang mga armadong grupo ay unti-unting bumaba sa kanilang tuhod. Ang kanilang galit at puot ay napalitan ng takot at pagkamangha. Ang lider ng grupo ay lumapit sa altar, humihiling ng kapatawaran sa boses na puno ng kabiguan at pagkamangha. Sa sandaling iyon, ang simbahan ay napuno ng liwanag na tila mula sa langit. Ang mga pinsala na idinulot ng kaguluhan ay naglaho, ang mga upuan ay bumalik sa dati, at ang altar ay muling kumislap sa kalinisan. Ang Eukaristya ay nanatiling buo, hindi nasira, at nakatayo bilang simbolo ng proteksyon, pananampalataya, at himala. Ang bawat isa sa simbahan ay nagsimulang magdasal ng malakas, nagkakahawak sa isa't isa, at naramdaman ang kapayapaan sa kanilang puso. Ang mga luhang tumulo ay hindi lamang luha ng takot, kundi ng pasasalamat at paniniwala. Ang kwento ng himala ay kumalat sa buong bayan at naging inspirasyon sa bawat tao. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, i-like ang video, i-share sa iyong pamilya at kaibigan, at pindutin ang notification bell upang manatiling updated sa bawat bagong kwento ng himala, tapang, at pananampalataya. Ang simbahan ay muling naging sentro ng komunidad. Ang bawat misa ay puno ng pasasalamat at pananampalataya. Ang batang si Miguel ay naging simbolo ng lakas at inspirasyon. Ang bawat saksi ay nagbahagi ng kanilang karanasan, at ang kwento ay nagbigay pag-asa sa lahat. Sa gitna ng panganib, may liwanag at himala na nag-aantay sa bawat mananampalataya. Ang liwanag mula sa Eukaristya ay patuloy na kumakalat sa buong simbahan. Ang bawat mata ay nakatitig, at ang bawat puso ay punang halo ng damdamin, takot, pasasalamat, pagkamangha, at pananampalataya. Si Miguel ay nakatayo sa harap ng altar. Hawak ang Eukaristya ng may tapang at determinasyon. Ang kanyang maliit na katawan ay parang sentro ng enerhiya na bumabalot sa lahat ng naroroon. Sa kaliwa, si Maria ay hawak ang kanyang mga anak ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay namumula sa luha, ngunit ang bawat patak ay may kasamang pasasalamat. Ramdam niya ang proteksyon sa paligid. Parang bawat isa sa simbahan ay binabantayan ng isang mas mataas na kapangyarihan. Ang kanyang anak na si Juan ay nakatingin sa liwanag, humihinga ng malalim, at dahan-dahang humawak sa kamay ni Miguel, na parang nakikisali sa himala. Si Padre Antonio ay nakatayo malapit sa altar. Tahimik ngunit ramdam ng lahat ang kanyang presensya. Ang bawat dasal na kanyang binibigkas ay may bigat at lalim, at tila ang bawat salita ay nagbubukas ng pinto ng proteksyon at liwanag sa simbahan. Nakatingin siya kay Miguel, nakangiti, at sa mga mata niya ay makikita ang paniniwala na kahit sa gitna ng panganib, may puwersa na hindi nakikita ngunit ramdam sa puso. Sa kabilang dulo, ang mga armadong grupo ay unti-unting nawalan ng lakas. Ang lider ng grupo ay nakatayo sa gitna, hawak ang armas na hindi na niya maitataas. Ang kanyang mukha ay halo ng pagkabigla, pagkamangha, at hindi maipaliwanag na respeto. Isa sa kanyang kasamahan ay sumigaw ng may takot. Ano itong nangyayari? Hindi natin magagawa ang plano natin. Ngunit walang galaw ang mga armas nila. Para silang tinakasan ng oras at puwersa. Biglang bumagsak ang isang tunog mula sa altar. Malakas ngunit mahinahon, parang himig na nagmumula sa langit. Ang bawat kandila ay kumislap ng sabay-sabay, na nagbibigay ng kakaibang aura. Ang hangin ay dumampi sa mukha ng bawat tao, may kasamang bango ng bulaklak at insenso, at ang bawat isa ay naramdaman ang katahimikan at kapanatagan. Si Miguel ay tumingin sa paligid, nakikita ang bawat galaw, bawat ekspresyon, at bawat luha ng pasasalamat. Alam niyang may responsibilidad siya. Ang Eukaristya ay hindi lamang para sa simbahan, kundi para sa bawat puso ng tao na naroroon. Ang bawat paghinga niya ay nagdadala ng proteksyon sa mga nananampalataya. Ang mga kabataan na dati natatakot ay ngayon ay nakangiti, nakatingin sa liwanag. Ang mga matatanda ay umiiyak sa sobrang damdamin, at ang mga nanonood sa labas ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang simbahan ay muling nagbuhay, hindi lamang bilang pisikal na lugar, kundi bilang sentro ng inspirasyon, pananampalataya, at pag-asa. Ang lider ng grupo ay humingi ng kapatawaran, at isa-isa, ang mga miyembro ng grupo ay bumaba sa kanilang tuhod. Ang kanilang galit at puot ay napalitan ng pagkamangha at respeto. Ang mga nanonood ay nagsimulang magdasal ng malakas, nagkakahawak sa isa't isa, at naramdaman ang kapayapaan sa kanilang puso. Maraming tao ang umiiyak sa halo ng takot, pasasalamat, at pananampalataya. Ang mga kabataan ay natutong humingi ng lakas mula sa Diyos. Ang simbahan ay muling naging sentro ng komunidad at inspirasyon. Si Miguel ay naging simbolo ng tapang at pananampalataya. Ang kwento ng himalang ito ay kumalat sa buong bayan at naging inspirasyon sa bawat tao.